At kaugnay po sa dalawang tripulanting Pilipinong nasawi sa drone strike sa Black Sea, makausap natin Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary, good morning, sir. Good morning, Igan. Sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, good morning po. Sek, si Ivan po. Sek, nakausap nyo na ang Ivan, mga sorry. pamilya ng dalawang tripulanting nasawi at may petsa na po ba tayo kung kailan iuwi sa Pilipinas ang kanilang mga labi? Yes, we are in touch with their families at tayo naman din nakikipag-ugnayan sa kanilang manning agency at doon sa ship owner at isinasaayos na yung pagpapauwi at yung pagkakaroon ng patuloy nating pagpapaalala sa mga manning agencies kasi as far back as last year ay nag-issue na tayo ng high-risk area declaration dyan sa Black Sea, especially sa Northern Black Sea, which is nandun yung mga puerto sa Ukraine. Kaya patuloy natin pinapaalalahanan ng mga manning agencies na ingatan ng ating seafarers at galangin ang right to refuse sailing ng seafarers natin. So, right to refuse. Sek, would you consider the Black Sea more dangerous now than before? Dahil po sa mga recent developments dito? Well, yes, dahil sa recent developments, lalo na yung Northern Black Sea side, kasi malaki naman ang Black Sea, no? But yung Northern Black Sea kasi nandun nga yung mga puerto ng Southern Ukraine, ng Ukraine. Yes. At doon nagmula kasi yung mga barko at doon yung nangyari yung mga atake. Pwede ho kaya tayo mag-issue ng blanket advisory na wag muna, as in totally iwasan muna yung area because of the danger that it poses sa ating mga seafarers? Yes, we have issued that advisory, as I said, about a year ago already. So we will reissue a reiteration advisory sa mga manning agencies. Ito hong drone strike, dahil daw po sa patuloy na hidwaan ng Ukraine at Russia, pero sa ganitong pagkakataon po ba, may pananagutan din ba yung mga ship owners sa nangyari sa mga seafarer? Well, right now we're investigating the matter kasi titignan muna natin kung nag-comply sa mga regulasyon natin, which mainly would include reportorial requirements. Kung naiulat nila sa atin sapat na balita at impormasyon na mayroong mga seafarers na dadalhin dun sa Northern Black Sea, these are the things we will take a look at and have some findings whether or not may liability yung manning agency sa ship owner. May right to refuse po ang ating mga marino, pero marami ho ba ang nag-exercise ng ganitong karapatan nila? O talagang marami yung mga kababayan pa rin natin na sugod pa rin kahit mapanganib? Merong mga nag-exercise ng right to refuse sailing pero meron talagang mga kababayan tayo na dahil nga meron naman kasi ang corresponding right naman is the freedom of navigation ng mga ship owners. So yun naman ang pinangangatawanan ng ship owners at merong mga tripulante na sumasakay ng barko sa mga barkong naglalayag pa rin sa mga high-risk areas. Tsaka may extra pay po yata, ano? Well, yes, may double compensation. Ayun. Pero hindi natin masyado ine-emphasize ito kasi buhay ng tripulante ang mas mahalaga. Pero yes, may doubling compensation sa high-risk area. Sek, kumusta naman yung lagay ng 8 sugatan sa drone strike? Nakipag-ugnayan na rin po ba kayo sa kanilang mga pamilya at kumusta po sila? Yes. We have been coordinating with their families and meron din tayong mga karampatang monitoring sa kanilang sitwasyon. All of them naman are in out of harm's way as far as we received the last report. Meron na rin sa mga, kasi meron din mga ibang barkong inatake, may injured doon. At meron na rin 4 na nakauwi. So, ang kailangan isaayos lang talaga dito, una yung medical treatment nila at pangalawa ay yung pagpapauwi nila sa tamang panahon. Secretary, maraming salamat po. Patuloy kami makikibalita sa inyo. Thank you, sir. Yes, salamat, Ivan. Nakausap po natin DMW Secretary Hans Leo Kakdak.